Mga ka-Rohouse, good morning po. Good morning, good morning. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Ayun po ay araw ng Huwebes, April 4, araw ng Huwebes. Ito, papunta tayo ng Phase 6. Yan, bali ang update po natin dito. So pupunta muna tayo rito para makapagbigay ng assignment, then deployment. Tapos kompleto naman po ang tropa ngayon. Meron po tayong kukunin dito sa Phase 6, yung mga maliliit namin na hagdanan. Dadalhin po natin sa Metroville. Ay, ipagpapatuloy po natin yung ating ongoing project din dito sa Phase 3. Lilipat po si Bilog dyan at saka si Adonis para po sa room partition natin. Bali yung room partition natin doon, isang master's bedroom lang, then isang closet. Yan, isang walk-in closet area. Tapos dito sa Phase 6, yung overall paint pa rin ni Kuya Dindo. Tapos yung tiling natin sa second floor. Okay, bali ito mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Huwebes. Enjoy watching po, simula umaga hanggang hapon. Let's go, tara. Okay, dito na tayo sa Phase 6. Good morning and good morning sa ating mga client owner. Meron nga po pala tayong bisita rito. Yan, may bisita tayo. Gusto nila makita po yung ginagawa nating unit. Good morning, Sir Cloud. Lapit ka rito, Kuya Dindo. Kuya Dindo, good morning muna. Good morning. Yeah, good morning. I hope you're fine. Thank you. Yes, Sir Claude, Macarena boy. he's the master painter. Yes, one of the master painter. You're all master here. Master painter, Master Jojo, and your master. Richard. Ayan, si Master Jojo, good morning. Good morning. And Richard, good morning. Work here today. Yes, sir. Sino pa ang kasama natin dito? Si Marvin nasa taas. Hakot tayo kuya ng buhangin. Ano kailangan mo kuya? Ng extension kasi dala yung mga ano dun. Para may magamit lang. Oh sige, gamitin mo na. Okay. Marvin, good morning Marvin. Pakipatay nga muna Bin. Bali, ito nga po pala kahapon nakapagbuo sila ng kitchen na counter natin. Ito yung kitchen counter slab. So, syempre, after mabuhusan, medyo tumigas ng konti. Ganito po namin iniiwan yun. So, winawalis po namin ng tingting. Yan ang kanya, para mas makapit. Kapag winalis mo rin ng tingting yan, may iwasan po yung bitak. Isang sekreto rin po yun. Ngayon, bago installan ng tiles to, i-blower to para walang mga alikabok. Yan yung mga nagawa kahapon. Location ng ating kitchen sink. Tapos location po ng ating cooktop. Bali cooktop po ito. Yan na. Kapag naka gas range naman, may space dito para po sa lagayan ng unit. Papasukin niya si Laser. Nasaan sila? Sa kabila, ilang unang tiningnan. Okay, gusto po nila makita ng personal. Sila po yung ginawa natin ng bahay rito sa Phase 4. Tapos dito naman po sa second floor, yung update sa installation ng tiles natin kahapon. Gano'n nakalaki. Yun, malaki-laki na ang lawak. Ayan na. Ayan. Napakaganda po ng tiles na to. Ang sarap sa mata. Ang galing ng pagkakapili ni client owner dito. Tapos yung ginawa nila bilog dito, yan, tatapusin na lang po ito. Yan na. Hindi pa tapos yung iba. May konting flashing pa. Tapos yung installation ng gutter between dun sa long span para matibay. Okay, si ano lang po muna ang gagawa rito, si Marvin at saka si Richard. Si Kuya Boy nasa Metroville, sila Bilog at Adonis nasa Phase 3. Gagawa sila ng partition dun. Ito, hanggat hindi matatapos yung tiles installation dito, hindi pa tayo makakapag-set ng ating room division. Okay, bali, hahakot muna ako ng gamit dun sa second project namin. Second project namin sa Atina. So, binistay na nila yung mga dating buhangin na inaiwan po namin doon. May mga pinabili pa si Kuya Dindo rito sa Phase 1. Iabot muna natin. Tapos dala ko na nga pala yung mga ibang pailaw ni Sir dito na galing sa online. Ayan na, ito po yung ibang mga pailaw natin. Ayan na.
Kaya din daw yung pinapasuyo mo. Makatingin nga yung kulay ng hamba doon sa taas eh. Kung Tingnan natin. Oo, tingnan natin. Tara. Adyo. Yan yung mga pailaw. Hindi pa naman na-install doon, no? Nasa akin yung instruction ng ilaw. Kung saan na ikakabit. Papalitan, hindi na kami Ito dapat yung bahay namin eh. Ito po sana bahay niya naman, no? Sa phase 6. Ito sana. Kaso nga lang eh, nagmamadali kayo. Na-transfer kayo sana sa phase 4. Ganito sana, up and down. Ito sana yun eh. Future owner. Future owner. Ganitong design ng bahay namin eh. Tara kuya, tingnan natin. Ito na po yung mga nagagawa rito. Wow! Ayos! Ayos kuya. Saktong-sakto. So, gray combination, no? Tinge of gray. Dark gray yung hamba. Tapos, seal gray yung ating yung pinto natin. Para litaw pa rin na. Dito itong hamba sir. Okay. Nice, nice. Ay, napakalaki. Wow, ito talaga yun eh. Sayang no, ito sana yung ano nila na. Only the heater. He didn't have one heater. No water gap. Ito talaga yun, nakakapagsisi. Tayo ma'am, doon tayo sa kabila para makita niyo yung setup doon. Sila ma'am po kasi dati dapat dito sa phase 6 medyo natatagalan po sila kaya umanap po sila ng iba. Doon sila napunta sa phase 4. Ma'am, ito yung setup na ginawa namin dito. So pagdating dito, bintana lang siya. Ayan na. Yes din, at Tina rin po. Be careful. Tina. Bin, papatay nga muna uli. Service gate and garage. Yeah? Yes. Oh, a garage. Yeah. You got a car? Yes, sir. Provision for carport. Ganda. He's rich. He's like Mr. Jojo. Many much money. Ah, yung pani. As you can see in this area, this one is a living space, and this one is a dining space and a bar counter. Oh, okay. Okay, the bar counter and kitchen space. Kitchen. Yes, kitchen space. Ang laki. Ang laki din. But Lee, is this house and the other one, is it the same owner? Yes. No. Two owners different? Yes, different. Are they friends? Yes. Are they family? No. Kaya hindi pa They don't know each other? Yes, they don't know each other. It's a hazard. Pero pag hindi pa gawa na, sobrang gaya na. Oh yeah, I like two floors. You got big rooms upstairs. Yes. Right? Very nice. Ayan, may bisita po tayo rito sa phase 6. Ayan sila, sir. Ayan. Okay, naihatid na po natin sila, sir, at saka sila, ma'am. Ayan, maraming salamat sa pagbisita dito sa phase 6. Yung unang kinuha nilang bahay, Athena rin. Yun nga lang, medyo natatagalan sila. Kaya kumuha na lang sila ng bahay sa phase 4. Nagpa-transfer po sila. Ito yung ginawa po namin, oh, yung second project namin na Athena. Kinukuha na lang po namin yung mga buhangin dito, pero binibistay na lang namin. Tapos may mga babalikan pa kami dito, kagaya nito, yung lupa. At saka itong mga pinagbistayan, isasako namin to. Yan, para kapag na-inspect na ni engineer tong gawa namin, kasama po kasi sa inspection yan yung mga pinagtambakan. Saktong-sakto, dala natin yung owner. Kakarga natin dito. Pumunta muna tayo ng New Asenso. Dito sa ano yata to. Kuya, anong lugar to? Mulawin ba to? San Hamayor. Ayun, San Hamayor. Doon pa po yung Metroville. Bali, bumili muna tayo ng 8 10mm pa. Additional na bakal doon. Yan, bali dito, lalagyan na lang ng palawit to. Tatalian na lang para may ano tayo, may sign. At hindi makadisgrasya.
Ito, nakatali rito para hindi po siya kakampay. I-after lang natin dito, diretso na tayo sa Metroville. Dito na tayo sa Punta Uno. Medyo napalayo ko, umabot ako ng San Mayor. Meron kasing hardware din dito, madadaanan ko sa may Tercel. Ang kaso, sumorkat ako rito sa may Garden Villas. Yun nga lang, maliit lang din naman yung hardware dyan. Nahihirapan ako sa daanan, lalo na mahaba itong dala natin na bakal. Kaya doon na tayo talaga bumili. Maigi na rin. At least safe yung daan kaysa doon sa masikip. Metroville. Wala yatang guard and dire-diretso tayo. Opya. Yan, nandito na si Master Jojo. Nauna na siya rito. Yan. Yung dala natin mga bakal karagdagan para dito sa asintada natin sa back extension. Tapos yung matitira dyan, pambackup na natin para sa paggawa ng lababo. Ayan si Tam Tam. Good morning, Tam. Good morning. Good morning, sir. Ayan, tsaka si Ricky. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Ayan, good morning. Kuya Boy, good morning po, Kuya Boy. Good morning, boss. Nagulat. Dala mo po yung ano natin, bull pa din. Dala ko po. Ayan. So, explain natin yung mga ginawa ni Kuya Boy dito regarding sa plumbing. Ayan. Tapos dito, baklas na nga po pala yung dating lababo. Ayan yung tiles. Ayan, ito mababaklas pa to itong dalawa. Yung hagdanan galing kay 6. Miyerkules kasi kahapon. Kailangan natin yung hagdanan gawa ng para maayos yung electrical. Tapos saan yung bulkasil? May bulkasil tayo rito. Ayan. Para sa pag-fix ng mga pipe, naka-solvent pipe na, then naka-bulkasil pa para matibay-tibay. Malaki kasi yung tubong ginamit dito. Kuya Boy, ito po. Ayan. Final ba ito, boss? Yan, final na. Dito hindi na tayo gagamit ng white dito. Rekta na tayo rito. Yan, diretso na po kasi maluwag naman po. Kasi papasok yan dito, yun. Tama. Kumbaga, para hindi na tayo magsinsil. Oo. Tsaka sakto lang naman. Yan, mamaya explain natin to yung mga linya. Okay mga karakos, bali meron lang tayong konting nakitang problema rito. Pero disclaimer, hindi naman natin po tinitingnan dito yung mga mali na makikita natin. Kumbaga, sinishare lang natin, lalo-lalo na dun sa may-ari. So, ipinapakita natin para magawan po siya ng solusyon. Diba? So, ito, update muna tayo rito sa may Metroville. Okay mga karos, bali mapapansin nyo, una, saan tayo maghahalo ng semento rito? Dalawang bagay lang, kundi bibili tayo ng plywood for mixing board at saka coconut lumber naman para dun sa pinaka-blackout ng mixing board. So, hindi na tayo bibili nun para iwas gastos na. Bawal din po maghalo rito sa kalsada, no? Bawal. Tapos naka-tiles na kasi yung floor area nito sa first floor, kaya wala na rin po tayong paghahaluan. Ang pinakagagawin natin na haluan is yun sa second floor. So doon na po tayo maghahalo ng semento para po rito sa asinta ng back extension tsaka pampalitada. So may konti lang tayo nakitang problema rito since doon nga tayo nag-prepare ng halo. Ayun, yung slab nito karoon ng problema, tumulo. So anyway, hindi naman po umuulan sa taas kasi ano po yan, magiging kwarto. Nagkataon lang na doon po tayo maghahalo ngayon sa may electrical po. Binaba muna namin yung breaker. Kuya, pwede ba mapapaklas muna nito para hindi mababasa yung wiring? So yun, natulo yung slab. Pero sabi ko nga, hindi naman po uulan doon, hindi tayo maglalagay ng lababo doon sa taas dahil mga kwarto, okay lang naman po yan. Yan nga. Ang hindi lang maganda kung yan ay roof deck. So yan. Natulo.
Saan banda yan, Tam? Saan banda? Dito? Okay. Iwas nyo na lang kaya mamaya pag naghalo kayo doon banda. O, para ano, mauubos yung tubig mo eh. Sinisip-sip. Ang lakas no. Okay, dito tayo maghahalo para sa extension na ginagawa po natin. Possible sa tiles. Yan, dyan din po tayo maghahalo. Ngayon kapag kinakailangan na po natin ng another space, baka dyan naman po sa baba. Ayan, yan na yung ginagawa rito. Kaya lang, boss, pag gawin natin, diretso tayo sa painting. Yan na. Gawin namin. Okay, bali yung sa slab area siguro sa nakikita ko dyan, manipis kasi pinasok pa nila yung receptacle. Kaya dun po nagkaroon ng problema. Bali naka-junction po kasi yan. Siguro manipis na yung part ng semento doon. Kaya nagkaroon po ng tulo rito. Ika nga, ulitin ko lang, hindi naman po umuulan dyan kasi may bubong tayo dun sa taas. Yan, minimal na problema pero kailangan solusyonan yun. A6 na. Okay, dito naman tayo sa back extension area. Itong ginagawa natin sa Metrobil. Bali, ang discarding ginawa po namin dito, pinutol po namin yung floor drainage na nakaabang na number 6 PVC pipe. Tapos gumawa kami dito ng catch basin. Itong catch basin na to, bali medyo naka-offset na to sa gagawin naming bar counter at saka gagawin po naming lababo rito. So medyo hindi na po siya tatamaan. Tapos ang unang gagawin po natin dito, bali yung unang setup namin dito is yung importante yung dalawang downspout sa poste. So bungalow type lang po yung finish nitong structure na ginagawa namin. Wala naman pong balak magpa second floor sila client ng balak araw. So bungalow finish lang. So meron kaming inabang na dalawang detres na tubo. Dalawang detres po yan sa loob. Nagkasya yung detres dyan kasi disingkong hollow blocks yung ginamit namin. Kaya yung poste namin bahagyang malaki. Bali parang ano po to, 15 by 30 cm. Tapos dito sa catch basin pupunta na po yung mga sasaluhing tubig nito. Yan, dito na po pupunta yan sa catch basin natin. Yung catch basin natin nasa 40 by 40 po yung laki niyan. Yan, 40 by 40. Tapos sa automatic washing machine, dito, sinukat na po namin yan according sa washing machine ni client owner, yung magiging actual. So, nakasukat na po siya, hindi siya masyado nakadikit sa hollow blocks, sa magiging asinta natin. May adjustment pa. Tapos pag pinasok yung automatic washing machine, hindi mababali yung flexible hose niya. So, sakto pa. Tapos dito naman yung isang linya, ito yung para sa lababo, pinaka-lababo niya. So refrigerator, yung sa refrigerator nag-allowance kami ng 70 ron. Tapos liliit na lang ng bahagya yon dahil may tiles pa yung gilid niyan. So ang finish nito mga nasa 65, 66 or 67. So sa mga rep naman na mga single door, umaabot lang naman po ng 60 cm. Tapos sa lababo niya, bali 2 tab yung lababo nito. Yan, 2 tab, then nasa gitna na po yung abang ng ating drain. Yan, yung drain pipe. So, 4 na linya po yung sasaluhin ng ating catch basin. 2 sa linya ng tubig sa downspout galing sa gutter. Tapos isa sa lababo at saka sa automatic washing machine. Yan, bali kayang-kaya po ng catch basin natin yan. Tsaka yung pinaka-depth nito nasa 30 cm po. Yan, kayang-kaya na dahil napakalaki po ng tubo na abang ni Metrobil. So ayan po yung lahat na inaayos dito ni Kuya Boy. Tapos sa footing at saka sa wall footing natin yan, magbubuhos na po sila. Tapos naka-abang na rin po yung ating mga vertical dowel para sa asinta ng hollow blocks. May shower dyan Ang linis pa rin ng tubig, no? No, kahit nagaling na sa halo, na-filter no? Tam, na-filter. Baka mabasa yung ano natin PVC. Oo, baka mabasa. Ano mo na nga lang talaga Tam, ilihis mo dun. Doon ka na maghalo sa dulo. Mamaya. Oo, dun na lang. At, Hindi ko meron. Oo, baka pati ito, no? Ito. Bali, may basahan naman dyan si Sir, di ba? Yung parang, yun na lang yung gamitin na.
Hindi nga. Yan, break time. Nandito pa rin kami sa may Metroville. Yan, 7-Eleven. Yan, kayo po tayo. Yan, merienda ngayong umaga. Isa idyo, hotdog. Yan, kanin tayo. Panghalian na to. Yung galing nga pala kami ng ng Inco sa may Tansa. Meron kaming binili na tile cutter. Napatawag doon. Tile cutter, no? Pakita namin sa iyo mamaya. Ito yung ating binili na tile cutter. Ayaw maniwala ni Ricky, no? 1,000 mahigit lang po bili namin dito. Konti lang din diferensya sa diamond ring na yung bilog. Yeah. So ang advantage nito, yung putol ng tiles nyo makinis na compared dun sa diamond na grinder. Tapos walang alikabok. Tapos just in case for emergency, pag walang kuryente, syempre hindi gagana to. So ito pwede. Yeah. Oh, sabay pitik. Yan. Diyan sa likod. Yun. Pakita natin yung putol. Wow! Thank you. It's butter. Tingnan mo yung putol. Wow, sabing-sabi. Tsaka maganda papasok. Oo. Hindi siya palabas. Oo, di ba? Ayan. Subukan mo, Ricky. Testing. Ganda ng putol. Tingnan mo pagka dinikit mo to. Ayan. Ayan, di ba? Ganda. Oh, yan lang, bala na lang lagi. Kasi hindi naman to pwede laging gamitin. Yan, may purpose lang to kapag ginamit. Ito yung skwala niya. Yan. I-adjust mo na lang to, depende sa sukat. Okay. Gary. Pwede patak, pwede patak. Yan, diyan ka mag-umpisa. Ba't tayo bumaba? Ayan. Yeah. Yeah. Hila, para hila. Up. Yan, dyan lang banda sa may gilid. Yan. Up, mali. Yan, dahil nakadikit. Yeah. Kailangan may diin pa kunti. Maano pa sa kulang. Kailangan may hihingi siyang tamang diin. Yan. Pero sa susunod, isang pasadahan lang. Hindi sa rin kasi Kailangan mabilis kang magganyan. Sige. Parang diamond yan eh. Sige. Ayaw? Yun. Yun, nakuha. Persay mo lang. Persay mo lang. Patingin ng putol, Ganda lang. Diba? Hindi na kailangan ng hasa. Wala diyang imulmul. Yung himulmul. Sandi. Isang libo lang. Oo. Lilinisin na lang, hasain na lang. Kaya lang pang ganyan lang dyan, hindi siya pwede pang kalito-lito. Oo. Pero ang kagandahan nito kay Boy, alam mo yung sa lababo, sa gilid, yan o. Yun, na kagad, pantay na. Tsaka pag gusto mong idugtong dito, ba, naubusan tayo ng tiles, pwede mo idugtong yan, ang ganda o. Di ba? Naka-squala. Oo, skwala o. Anis! Binili naman namin. Dito tayo sa phase 3 mga karosa, yung si Bilog. Hello, good morning! At saka si Adonis, good morning. Samahan niyo muna ako, kunin natin yung pinto. Yan, kukunin namin yung pinto dyan sa may bahay nila ma'am. At saka yung isang tiles na malaki na kulang dito sa flooring. Ayun yung pintuan ni ma'am. 70 by 210 din po ito. Yan, tapos nag-uumpisa na po sila sa framing. Yan, framing at saka yung parang pinaka magiging walling ng division. Gamit po yung metal studs. May kailangan lang sila rito, bibili tayo ng black screw na pambakal. Uno medya. Tapos hahanap tayo ng tiles dahil ito yung ilalagay nila sa pinaka flooring. Yan, flooring po ng ating back extension dito. Yan, saglitan na natin habang nandito tayo.
Ayun yung ginamit natin na cement board, bali 1/4 pang division. Ayan. Ang ganda ng disenyo ng pinto. Mga karos, mahirap po pinturahan niya kapag pagkaduko. Kaya ang tirada namin dito natural varnish. Ayan, i-start na po sila rito. Tapos sa hamba ng pintuan, ayan, dito na nakabili na tayo ng nakaraan. Ayan, 70 by 210. Ayan. Doon pa din ano yun, di ba siya ilaw niyan? Dito pa rin, sa gilid na. Dito ko na lang nadalhin niya, no? Dito na lang kami kukuha ng supply niya, no? Oo. Tapos meron tayo rito, may supply tayo rito. Meron. Oo, na mga tawag dito. Switches and outlet. Dito. Meron din outlet. Meron din dito. Bakit nandiyan pala yung ano niya, yung TV console? Oo. Ito yung pagkapagod dito yan. Huwag na pagkapon yung ano niya, makukuha lang dyan. Yan, bibili muna tayo ng block screw. Tapos mamaya ituturo natin sa kanila yung mga instruction natin dyan regarding sa aircon at saka sa additional outlet. Yan, mainit na, magtatanghali na. Hinahanap natin si Jamil dito. Mil, good morning. Good morning. Wala kailangan dito? Wala? Okay. Liha? Wala, meron? Okay, sige. Di ko pa nababati rito si Louie. Ayan, nandito si Louie. Louie, good morning. Good morning. Ayan, nagkakabit na si Louie ng tiles. Tapos, yung binili naming tile cutter. Yan, si Louie ang unang gagamit nito. Yan, si Louie. Louie Walker. Tapos mamaya bibili natin yung pintura nito. Bibili rin tayo ng liha. Yan. Okay, bali hindi na tayo mag-break tayo. Ni Doggy. Hindi na tayo magbe-break time yan. Kaya merienda ko kanina. Ano na? Tawag dito kanin. Dire-diretso na ho tayo. Tara. Hardware muna. Bumili tayong tinge of gray. Isang galon lang para dun sa phase 1. Then sa phase 3, black screw, uno medya, pambakal. Bali 40 pieces, 40 pesos. Tara. Dito naman tayo sa may Yuri Tile Center. Dala natin yung sample na tiles ni client owner dun sa phase 3 sa ginagawa nila Bilog tsaka ni Adonis. Na kailangan natin ng 25 pieces na po para po dun sa flooring ng back extension. Yan yung napili ni client. Nakabalik na ulit tayo rito sa phase 3. Yung binili nga po pala natin na tiles kanina do sa Yuri, bali 27 pieces. Yan, nagpasobra na tayo ng isa. Then 1,485 po yun. Yung kinuha nating tiles dito kila ma'am kanina, may damage siya, damage. So yung ganito niya, may sunog yata yan. So yan, gagamitin natin sa flooring doon sa bandang likod. Ito yung tiles na papatakan yata ng ano to, ng apoy. Pero magagamit pa rin yan sakali mabasagan tayo. Daga black screw. Yan. Bali ito mga karos, hapon na. Ayan na, bibigyan na tayo ng update. Bali dito na tayo magpa-final update dito sa project natin sa phase 3. Bali shoutout muna kay Electronics World from Kuwait. Lagi po nanonood sa video natin. Maraming salamat po. God bless. Yan. Ingat palagi po dyan. So ito, bigyan na tayo ng update dito. Bali si Bilog at saka si Adonis gumagawa po ng partition dito gamit po yung metal studs at saka yung ating hard deflex. Yan sila Adonis. Pre, Yeah. salit ka.
Tumama yung isa. Kailangan ng assistant. Tara pre, bumaba dito. Ayan. Pre. Kulang yung stand, sir. Kulang? Pang siya. Ay, yung pang CR. Sige, habol ko na lang bukas. Pakibilang na lang kung ilan na. Saka yung ano, sir, flexible hose. Flexible hose din pang electrical. Wire. Okay. Konti na lang naman yung ano. Konti na lang naman siguro yung wire na kailangan dito, ano. Ayun na lang, no. Kasi may ano, meron tayo kasing hindi na. Sir, outlet ng ano, okay mo na. Pati sa outlet. Sige. Okay. Yan dito may pahabol kasi tayo na narito na wire. Yan. Bali nung nandito si Kuya Boy, hindi niya pa totally nalagyan ng electrical yan dahil ihahabol na lang kapag ginawa na. Yan, bali palulusutin na lang po namin yun dito. Yan, ito binabutasan. Butasan po yan. Tapos yung lamppost natin bilog na meron dito sa loob. Yan, meron din pahabol dyan. Kaya nagkulang. Bali, onti na lang naman yan. Hindi naman na ganun kadami. Matakpan na yun. Tapos dito nakalocate yung kanyang aircon. Kaya dito naglagay tayo ng bracket. Kaya naglagay tayo ng maraming metal studs dyan para dyan po magbabracket po yung aircon. Marami pang gagawin dito. Actually, tinawagan ko na si Sir Jan kung ano yung gagawin naming plano rito. Kasi yung aircon nandito sa may division. Pero kung dito sana nilagay ni client owner, madali lang sana. Yun nga, nandito niya nilagay kaya medyo komplikado pa. Ang mangyayari kasi niyan, yung drain o yung release ng tubig no, sa aircon kapag binubuksan natin, kailangan meron pang tubo yun. May tubo tapos yung copper tube line kailangan nakatago din. Kaya ito medyo mahuhul ito. Kakausapin ko si client owner dito kung ano yung magiging plano namin dito. Kasi hindi pa makokoberan po ito hanggat wala pa yung aircon. Yan, dati meron kaming ginawa sa phase 1. May plano kaming ginawa na nandun sa loob ng partition yung kanyang drain. Yung drain, yung sa copper tube line, nandun lahat. So sa ngayon medyo komplikado to kasi hihintayin natin yung sa aircon. Depende sa magiging ano ni ma'am. Depende sa magiging decision. Kasi sa plano niya nandito talaga. Kaya ito nung binuo namin yung partition, yung makikita ni ma'am dito kung ano yung magiging diskarte. Kung mas maganda pa talaga dyan ay dito. Para sa akin dito kasi yun ang maganda. Kasi pag nasa loob ng partition yung mga tube line, baka balang araw mahirapan po yung yung magre-reinstall. For example, mayroong kinakailangang tanggalin, mahihirapan. Baka kailangan pambaklasin yung ginawang partition bago po ma-repair and maintenance. Ang aircon ho kasi magpapalinis at magpapalinis ka, pero pagdating ng araw may ano lang yan may buhay lang yan kung kailan. May mga papalitan kang parts dyan para ma-maintain mo siya. Log, chat mo na lang ako ha kung ilan ang kailangan. Ano? Na studs. 6 metal studs. Paano po kasang pinto nito, sir? Alin? Dito puro palabas. Kung saan po papaling dito? Dito papaling dito. Yan o. Yung switch niyan. Yung switch button yan, siguro nandito na. Dito ko Yan o, dyan na. Dito naman pabukas. Yan o. Dito, pre. Meron na? Ito, ginagawa ko. Duduktong ko na lang. Yan, kulang tayo ng metal studs para dito. Sayang ito eh. Para matapos nila. Ito, hindi natin tataktan niya kasi. Ito yung unit na maliit pero napaka-details ng mga pinagagawa ni client. Matrabaho po ito. Matrabaho siya kahit na maliit lang. So sa ngayon ganyan na muna yan. After namin mag-usap ni client owner, saka po natin na tatapusin. May ilang ano lang, no? Ilang number lang ng wire. Okay na tayo rito. Yan lang muna yung update natin. Bali may mga natira na mga wire pa.
Kagaya ng number 12, may 10 meters pa rin. Bali, bibili na lang tayo ng number 14, 10 meters. At saka yung flexible na 10 meters. Yan, para dun sa mga karagdagan dun sa partition. Bali, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung araw po ng Huwebes. Yan, kita-kita na lang tayo sa susunod na video. Paalam po muna. Tara. Dito muna tayo sa hardware. Yan, bumili tayo ng mga pinabibili na kanina. 10 meters ng 14 at saka 12 at saka ng flexible. Yan ang ihabol natin para bukas magamit agad nila. 600 pesos.